it has been imposed, once the penalty has been implemented, once the prisoner has been put to death, you cannot reverse it anymore. There is simply no way. Excuse me. And there is a very great possibility that some of these prisoners who have been sentenced to death may actually be innocent. There is always the possibility that you will be putting to death an innocent man. If that happens, then there is no way you can correct the injustice. To my mind, sentencing a person to lifetime imprisonment would be enough to satisfy the demands of justice. Perhaps the change in my view and outlook. I think, but I'm not in favor of the death penalty because it's not the main solution of the rampant criminality in our country because of the pornographic, the old movies, and etc. But I'm in favor of pro-life because they could be given an ample time to realize what the wrongdoings that they have undergone to the victims. And so they will also ask for forgiveness to the Lord. Lord, I have repented and asked the forgiveness because I have done this and the wrongdoings to the victim. So they will have an ample time to realize whatever it is. Nagpunta kami sa kulungan upang makuha ang opinyon ng mga nakakulong. Yung sa death penalty, bali hindi ako po doon sa death penalty kasi maraming mga inmates na nakakulong dito na minsan na napagbintangan lang o kaya naman dala lang ng pagkakataon. So kung let's say mabibintay sila dahil lang doon sa pagkakataon, eh kawawa naman, hindi na sila nakakapag panibagong buhay. Pero lang talaga doon sa mga talagang nagkasala na talagang ginawa nila for the sake ng para sa kanila o for pansarili. Doon naman sa dapat bang ipatupad talaga ng gobyerno? Well, depende rin yun sa kagustuhan ng gobyerno kasi as a BGMP, kailangan sundin namin kung ano yung itinatadhana ng batas. So, kung ano yung kagustuhan ng ating Pangulo o ng gobyerno, eh, doon tayo susunod. Pero personally po, against po kayo o pro? Personal na, bali, against ako doon sa dahil, yun nga, sabi ko, eh, maraming nasisintensya na nadadamay lang. O kaya naman, mas maganda siguro, baguhin yung sistema ng justice system. Magsimula doon sa law enforcement, hanggang doon sa prosecution, hanggang doon sa iba pang justice system natin. Ano po yung kaso niyo? Bagong batas siya, 9165, Section 5, drug pushing. Drug pushing. Kailan po kayo nahuli ng... January 8, 2003. 2003, last year po? Last year. 1 year na ako nitong January 8. 1 year na. Kumusta po yung process ng niya? Ngayon, kasi dati pinababa ko sa OCP, di ba, fiscal. Kasi nag-motion for investigation ako sa nag-granted siya. Siyempre, sa bagal din ng korte natin, di ba? 1 year na ako, wala pang nangyari. Pinakakit ko rin sa korte, binalik namin sa Plans 35. So, para mag-hearing uli ako, nag-arrange ako na itong January 29. So, on hearing pa po yung... Oo. On process pa po yung kaso niyo? Oo. Hindi ko pa alam kung anong magiging. Di ba, ngayon, medyo
napapaano ho ang death penalty. Diba meron po sanang bibitahin nung 30th? Oo, January, kasi diba? yung sa panakit natin Yeah. ba yun? Oo, nababasa namin yun. Kung kayo ho, if you were sentenced Ng to death penalty? Sa akin, okay lang makatulong kung talagang tama yung ginawang pagkaano sa kaso, di ba, yung pag-debate. Kasi dapat yan, bago sila humatol, siguraduhin nila na talagang tama yung ginawa ng mga pulis kung paano sila ng pulis. Ngayon, kung talagang may kasalanan, okay lang. Pero kung walang kasalanan, hindi tama. Kaya sila mismo sa korte ang dapat mag-ano kung talagang nasa tamang paraan kung paano hinuli ng isang tao. Ngayon, kung talagang may kasalanan, okay lang, pag-isahan niya. Kasalanan niya. Paano yung hindi naman talaga totoo na binintangan lang, pinaniman lang. So, hindi maganda. Kaya, nasa korte yan kung paano nila uhusgahan yung tao. Ang kaso niyo? Murder. Po? Murder. Murder. Kailan po kayo nahulihin na dinala dito sa Manila sa KJ? September 16, 2002. 2012. Medyo matagal na. Kumusta naman po yung process ng kaso niyo? Hanggang ngayon, inaano pa rin. Hanggang ngayon pa nag-release pa rin. So, nasa ano pa rin siya. Ngayon po, di ba, meron medyo nababalita po yung meron po sanang bibitayin nung January 31. Kung sakali pong kayo po ay sintensya ng death penalty, ano pong masasabi niyo? Hindi po ako po sa ibigay sa isipin sa dito sa jail. Wala naman po ako kasalanan dito sa pangyayari ngayon. Pero kung kayo po, pro po ba kayo o against sa death penalty? Ibig sabihin, pumapayag ba kayo or tumututol kayo sa pagpapatupad ng death penalty? Tutol po ako. Bakit po? Hindi na tama. Dapat yung ngayon may kasalanan na. Hindi kahit na walang kasalanan, nakatulan na gano'n. Iba't ibang panayamahan ang narinig mula sa iba't ibang estado ng ating lipunan. Sino sa kanila ang ating paniniwalaan? Bawat panig ay may kanya-kanyang punto. Kung titignan natin, sigaw ng mga biktima ng karahasan ay katarungan. Hiling naman ng mga nagkasala ay pagkakataon at panibagong buhay. Nasa batas natin ang parusang bitay, kaya sabi ng mga mamabatas, sundin ang batas. Itinuturo naman ng simbahan na tanging Diyos lamang ang may karapatan na kumuha ng buhay na siya rin ang nagbigay. Magkakaibang opinyon. Alin ba ang tama? Kayo na ang umusga. At sa lahat ng bumubuo ng proyektong ito, kasama si Earl Macabulos ang aming researcher at Nicolay Cruz ang aming direktor. Ako po si Frederick Lativo at ito ang The Reporter. Maraming salamat po.